Siguro sa ibang video ko na lang pag-uusapan kung bakit hindi ako na-demonetize kahit 1 year na halos wala akong na-upload sa YouTube. Wala akong naging upload sa loob ng 1 taon pero bakit monetize pa rin ako? At ano yung YouTube Partner Program update na nangyari noong July 15, 2025. So welcome sa Rod TV. May mga comments nga po akong nababasa na sinasabi na demonetize na nga daw po ang channel ko. Kasi nga wala na nga po akong ina-upload. Meron namang inakala na pumanaw na daw ako. Guys, boy na boy pa naman ako. Grabe ka naman, bossing. Sa mga ngayon na lang kasi ulit nakadalaw sa video ko, ngayon na lang rin kasi ulit ako nag-comeback para mag-vlog. Dahil yung last upload ko nga po ay October 23, 2024, last year pa. And yung comeback video ko nga po is October 21, 2025. So, 2 araw na lang. 1 taon na sana talaga akong walang upload. Pinag-usapan natin sa video na yan kung ano nga ba yung rason, bakit ako nawala, at kung worth it pa nga ba mag-YouTube. So, kung interesado kang panoorin yan, pwede mo yan panoorin pagkatapos ng video na ito. Guys, gusto ko lang pala muna magpasalamat sa inyo dahil na-appreciate ko yung suporta nyo sa comeback video nga po natin kasi ang dami nyo nag-comment and hindi ko po ina-expect na ganun pa rin kayo kasolid sa akin. So sana magpatuloy lang tong YouTube journey natin at yung bawat komento nyo ay gagawin ko pong gasolina para magtuloy-tuloy po tayo sa platform na ito. So paano nga ba nangyari na monetize pa rin ang YouTube channel ko kahit 1 year na nga po akong walang upload? Punta tayo dito sa isang YouTube article blog site patungkol sa monetization features. Scroll down nga po tayo dito. And dito tayo sa access to monetization. Sabi naman dito, hindi naman daw agad tatanggalin yung pagiging monetize mo kung sakaling bumaba ka sa threshold. Pero may kakayahang mag-decide nga po sa YouTube na tanggalan ka ng monetization kung ikaw ay inactive na sa platform niya. Meaning nga po dito kung wala ka pong upload na long form videos, wala kang upload na YouTube Shorts, at wala kang post sa community tab mo sa loob ng 6 months or more, pwede ka mawala sa monetization. Pero alam mo ba na 84% ng mga taong nanonood sa akin na hindi pa rin nakasubscribe. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. Baka naman, bossing. So ito yung kasagutan ko sa senaryo ko. Yes, wala po akong video na ina-upload sa loob ng 6 months or more. Pero nag-post nga po kasi ako sa community tab ko ng 1 beses noong March 2025. So, bilangin natin. October, November, December, January, February, March. So, 5 months. 5 months pa lang nakakalipas after ng last upload ko. So, hindi pa ako maabot sa 6 months na sinasabi ni YouTube. Pero ito yung interesting dyan. Di ba March yung last kong activities sa YouTube? Bilangin ulit natin. March, April, May, June, July, August, September, October. So, 7 months. Kasi nag-post ako sa community tab ko ng October 9, 2025. So, ibig sabihin, 7 months po akong walang upload at walang post sa community tab ko. Pero bakit monetize pa rin yung channel ko? Dito nga po papasok yung sinabing 6 months or more. Wala kasing binigay na specific na month eh. Pero dati talaga, ang pagkakaalam ko, nakalagay lang talaga dito is 6 months. Dinagdagan na lang siguro ng or more. Meron kasi akong theory dito na kahit hindi ko po ginagamit ang account ko para mag-upload ng videos or mag-upload ng mga posts sa YouTube ko, nagagamit ko pa rin siya pang-nood ng mga videos sa YouTube at nagagamit ko rin siya pang-comment sa iba namang mga videos. So, technically, active pa rin talaga yung channel ko. Ang tingin ko kasi dyan, yung sinasabi nilang inactive, ito yung mga channel na hindi mo na talaga nagagamit or hindi na talaga nabubuksan. Ito ang proof na monetize pa rin ang channel ko. Pag pumunta tayo sa YouTube dashboard ko, tapos pumunta tayo sa earn section, makikita nyo dito yung you're a YouTube partner. Meaning to say, nakita pa nga rin po ang YouTube channel ko. Pero hindi na nga po tulad ng dati. At hindi po porket monetize na, malaki na nga po ang kinikita. Alam yan ng mga small YouTubers dyan, kahit tanongin nyo sila. Sa senaryo ko nga po, wala na po ako halos kinikita sa YouTube. Papakita ko sa inyo. At ito yung first time na magiging mas transparent ako pagdating sa mga sahod kasi dati, hindi ko talaga ito ino-open or ginagawang topic. Ngayon po, makikita nyo sa revenue section ko na napakaliit na lang po ng sinasahod ko every month. Naglalaro na nga lang po ito sa $18 to $19 per month. Nung May, $22. Nung August,
$19 at nung September, $17. Diba ang baba na lang or ang liit na lang? This will happen if kapareho nyo ako na hindi na talaga nag-upload ng videos. So ito yung gusto kong malaman nyo, na hindi porket monetize, malaki na nga po ang kinikita. At hindi porket monetize, kailangan magdiwang na agad. Yan ang common na mali ng mga baguhan sa YouTube. Yung end goal nila is maging monetize lang. Pero after monetize, wala na. Marami rin pong umaalis sa YouTube ng mga small content creator dahil pagkatapos nilang ma-monetize, nahihirapan naman na sila ngayon kumita. Just to be clear lang po, hindi po maliit ang sahuran sa YouTube. Sadyang maliit lang po yung engagement na nakukuha ng video ko, kaya maliit lang yung nag-generate. Gusto ko lang rin i-share na mas mahirap talaga para sa akin kumita sa YouTube compare sa paggawa ng TikTok or Reels. Pero kung sakaling gumagawa ka naman po ng quality content sa YouTube at meron kang solid na audience na nag-aabang ng video mo, mas papaldo ka naman dito. Pag-usapan naman natin yung previous update sa YPP. Kasi sabi sa akin sa isang comment na, tiyak, demonetize na itong channel mo, sir. Dahil inactive na. Dahil sa update noong July 15. ano bang meron sa July 15 na yan? Hindi ko na babasahin sa inyo kasi masyadong mahaba, pero ang sabi lang naman dyan, mas in-improve na nga po nila ang pag-check sa mga videos if ang mga content nga po ay mass-produce or repetitious. Example ng mass-produce na content. Paggawa ng mga video na pare-pares lang ng format or template, or pag-produce ng mga content ng maramihan gamit ng mga AI tools. So baka nakakita na kayo ng channel na every hour merong upload, pero kung panonoorin mo yung content, wala namang value or wala namang effort. Example naman ng repetitious content, ito naman yung mga video na pare-pares lang ng laman, pare-pares ng title, thumbnail, topic, style of editing. Basta ito yung mga videos na wala naman halos binibigay na bago sa audience nila, kundi pare-parehas lang. Yung literal na pare-parehas lang na ina-upload. Layunin po kasi ni YouTube na mag-monetize lang ng mga videos na deserve naman talagang bigyan ng ads. So kung sakaling gumagawa ka ng faceless channel, okay lang yon. If nagre-repurpose ka ng long-form content mo into YouTube Shorts, safe lang yon. Kung mahilig ka rin gumawa ng mga reaction video, wala yung problema. Kahit yung content mo ay 100% AI generated, ay pwede ka pa rin ma-monetize. As long as meron itong personal value, transformational, at creativity. Basta makita lang ni YouTube na yung mga videos mo ay binibigyan mo ng effort para hindi maging magkapare-pareho, ay imo-monetize ka niya. So I hope nasagot ko po yung katanungan nyo sa video na ito. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.